Guys, morning. Thank you. Ito yung attorney lang, tsaka yung ano lang, yung Ma'am, yung ibang mga attorney lawyer lang please, po. yan yung mga ano, ate, Nag-submit ako ng counter affidavit doon sa complaint nila na inciting sedition sa inciting to illegal. Sinagot naman namin lahat ng mga... Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Romeo Pokis, retiradong general at patuloy na sundalo ng bayan. Wala akong dapat ako dito ngayon dahil 40 anyos na kayo akong nagservisyo sa bayan, sa ating militar. Pero alam naman natin na ang ating bayan ay lumuluha at nagdurusa. Narito tayo ngayon para ipahayag ang dapat nating ipahayag sa mga taong namumuno sa atin. Ang United People's Initiative po ay binuo natin dahil sa mga nangyayari sa bayan na tulad dito. Ang United People's Initiative ay nagsusulong ng mga dihain para sa kabutihan ng ating bayan. Meron mga nagsasabi sa akin na ako po daw ay nabuo nito dahil ito ay may political na intensyon. Ang United People's Initiative po ay isang movement, isang kilusan na non-partisan, non-political, non-violent at sumusunod sa ating batas. Kinasuhan po ako na sabi ni General Garcia dahil sa paglalahad ko ng mga katotohanan. Wala po sa akin yun. Handa ho akong makasuhan, handa ho akong makulong, handa rin akong patayin. Inialay ko ang buhay ko sa ating bayan. Sinasabi nila, ako daw po ay Duterte. Ginagawa po natin itong mga protestang ito dahil gusto natin umupo ang presidente, si Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama po akong bumuo ng alyansang ALCAB, Alyansang Duterte Bongbong. Hindi ho Alyansang Duterte Cayetano, Alyansang Duterte Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Noong 2022 eleksyon, ito ang nakarang eleksyon sa presidente. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga military, mga volunteers ko, binuo namin ang BBM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto pa lang po ng 2015, nag-umpisa kami mag-organisa. Nagkaroon ng mga programa. BBM 2.0 para sa kampanya ni BBM sa 2026 at 2022. Wala pa siya kakanteng noon. Noong nag-decide si Inday Sara na makipagtambal sa kanya, ang aming grupo, tinawag namin BBM Sara 2.0. Kaya sinasabi lang Duterte ko, hindi ho. Ang ginagawa natin dito, wala akong kasamang politika. Kaya ho ang UPI. Pinatunayan po namin ito ng maraming beses. Katunayan po, minsan lang po kami nakita ni Bibi Sara noong kampanya ni President ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2015. Hindi ho kami nag-uusap, dito ho kami nagkita. Mag-check nila yan sa technology na yun. Kaya itong ginagawa ng UPI, hindi po ito, advocacy po ito. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin na nagduros at tumatangis ang ating bayan. Nang hihingi sa atin ng saklolo at kalinga. Samantalang marami sa atin ang naglugmok sa kahirapan. Maraming walang makain, nagugutom. Maraming nangangamatay, nanulunod sa baha. Nasisira ang mga pananim. Nawawalan ng hanap buhay. Itong mga pera ng tambayan, ginagamit nila sa kanilang pansarili. Ninanakaw nilang pera natin na sana yung mga pera na yun ay para sa kabutihan ng mamamayan. Lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan.
Ngayon, nung una, nung September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gate 4 sa Capaginaldo. Ipinagpapawal po namin ho ang Marcos resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo na umalis. Meron ho mga speakers namin na umalis. Ayaw po namin ganito kasi ayaw namin mahaluan ng politika. Pero ngayon, napatunayan natin na hindi lang yung mga congressman ang involved sa malaking, matinding korupsyon ito. Napatunayan natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Yung 2025 National Expenditure Program, nag-submit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung AAP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang President's budget na tinatawag doon sa NEF o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, ganyan, kinatay-katay yung kanyang budget. Binawasan ng 15 billion ang AAP Modernization Program. Saan nila inilagay yun? Inilagay nila doon sa kanilang mga pork barrel. Sinasabi ng Supreme Court, bawal na po ang pork barrel, pero ginagawa pa rin po nila. Yung ating mga sundalo, police, mga teacher, kasama doon sa programa ng budget, ang Pension and Gratuity Fund. Yung mga magre-retire o yung mga may mga dapat tanggapin na mga tawag dito, yung mga leave, accumulation leave, doon nila kukunin ang budget na yun. Ano nangyari sa Pension and Gratuity Fund? Nagsubmit ang Pangulo ng 232 billion noong 2025. Anong ginawa sa Kongreso? Binawasan ng 92 billion. Binawasan ng 92 billion. Ano mangyayari pagka binawasan mo yung mga Pension and Gratuity Fund? Marami dyan yung dapat na tatanggap sa taon na yon. Wala sila matatanggap dahil walang pondo. Ipoprogramming schedule pa yan sa susunod na taon para makatanggap sila. Ganoon po ang nangyayari. Okay, kaya itong mga insertions na tinatawag, insertions, ano mga insertions na yan, pork barrel po yan. Alam naman natin. Okay, 100 billion na. Kaya ang ating mga sundalo, lalo na, tinaas sa kanilang subsistence allowance ng 200 from 150 pesos to 350 pesos. 200 increase. Saan galing yun? Doon din sa AP Modernization Program dapat, sa Armed Forces din po dapat yun. Doon din sa PGF, Pension Gratuity Fund. Para kang binigyan ng candy, akala mo nagpapasalamat ka, mga sundalo natin tuwan-tuwa. Hindi lang galing din sa AP budget yun. Ganun nangyari. So gano'n. Ngayon, bakit hindi dapat managot ang Presidente? Dapat managot ang Presidente. Bakit? Yung pinagawa nilang mga kongreso, congressman, nung